Okay, BDCM tayo. Pampatanggal ng umay sa trabaho. So medyo di tayo makakapag-update masyado no kasi sobrang daming trabaho sa ngayon. So pasensya na. Pero tatry natin kapag may importanteng nangyayari sa BTC no. Kapag yung mga medyo sideways lang, mga aabangan lang na galaw, siguro paminsan-minsan ititiin natin yon. Pero sa ngayon kasi may possibility of potential breakdown tayo, no? Potential breakdown. Okay, tignan natin, no? So meron tayong mga kung ano naman tong mga pinaglalagay ko na ito mga puro bear swing failure to, no? Bear swing failure. Some sort of resistance na itap pataas. Makikita natin sa RSI natin. Meron tayong bearish divergence dito. No, pataas ang RSI natin. Makikita natin na pataas ang RSI. Alisin natin 'to. Yan, alisin natin 'to. Pataas ang RSI pero pababa ang higher highs. No? Pataas ang pataas ang RSI tapos pababa ang prices. So, kinakalabasan, tayo lang katin ang ilong ko. So, kinakalabasan dito, no, meron tayong some sort of potential na drop, no? At mapapansin din natin dito, baka meron tong mini descending triangle, no? So, alisin natin 'yan, alisin natin 'to, alisin natin 'to. Alisin natin 'to, alisin din natin 'to, alisin din natin 'to. Meron din tayo siguro parang breakdown talaga to, no? Pero hindi pa natin makita sa volume kung successful breakdown ba to. So kailangan natin hintayin 'yan kasi madalas kapag may breaks, at medyo umuulan, no? So pasensya na sa sa maingay na background. So anyway, kapag may mga breaks tayong nangyayari, malaking candle pala to, no? Ito. So napaka-solid na red candle pala nito. Hindi pala magandang sign to. Ito, no? Almost walang buying pressure to. Itong candle na to, At baka meron tayong maliit na volume spike dito. Maliit na volume spike, hindi natin masasabi kung confirmed na ang breakdown, no? Pero ang pinaka-importanting level dyan, teka, nasa-segue tayo na maraming beses, no? Pero kung titignan natin sa mga candle closes dyan, most likely dito siguro or baka dito. Yan. At titignan natin dito sa right side. Actually parang no? Medyo goods pa pala, no? Hindi pa pala ito yung volume spike. So, pero pag aayusin natin to, kasi nilapag ko na ganito, no? Bakit kaya? Kasi ito yung ito yung low, tapos meron tayong pangalawang low dito. Lagyan natin na isa pang horizontal ray. Paano nga ba ulit yun? Nakalimutan ko na. Tagal ko na hindi nag-TTA. Yan. Kulay orange na nalpag natin. Oops. Sorry. Yan natin. Zoom in. Meron pang Okay. Makikita nyo ang break retest. Ang break retest. Okay? So may some sort of confirmed breakdown dito, some sort, hindi pa natin ganun ka 100% sure, pero nakakita tayo ng breakdown retest at malaking red candle to na almost walang wick to the downside, almost walang wick or more like walang wick sa ilalim. Ibig sabihin hindi siya nag-bounce. Okay, hindi siya nag-bounce, no? At etong part na to dito nag-bounce nung nag-close tayo, nag-bounce dito tsaka bumagsak na naman. Hindi magandang sign yun para sa bulls, no? So, gawin natin siguro puti rin to, no? Kulay puti. Yan. So, perfect na perfect to. So, anyway, tignan natin kung meron tayong some sort of ano ba tawag dito? Pattern dito. Tignan natin. Baka pwede tayo makagawa actually ng pattern, no? Na some sort of ganyan, no? Descending triangle. Dapat makakabilang tayo ng 5 waves dito. Tingnan natin. Meron tayong 1, 2, 3. Baliktad. Dapat so ganito, no? Magda-drop for first wave. Magkakaroon tayo ng second wave. Yung second wave without 5 waves of some sort. Or ABC, AB, then 5 waves. Paano kaya to? Pwede sigurong A, B, 1,
2, 3, 4, 5. Then, nagbe-breakdown na. Ganon. So, possible siguro. Hindi natin sure, no? Medyo may pagkahula yung ano ko, yung descending, yung bilang ng descending triangle natin. Pero, kung titignan natin dito, meron tayong mga candle closes. Ito, hindi siya perfect nga lang, no? Medyo hindi perfect. Pero para siyang ano, para siyang descending triangle. Kasi meron tayong base dito, meron tayong base. Meron tayong lower highs. Ito siguro meron tayong lower highs pa rin to, pero yung candle close lower highs pa rin to. Then isa pang lower high. No, nagpapakita ng weakness sa buying pressure. Okay? So madalas ang itsura ng descending triangle ganito, no? Meron tayong ganyan. Meron tayong yung ilalim. Tapos magkakaroon tayo ng drop. Bibilang tayo ng 5 or more like A, B, C. So meron tayong A, B, 1, 2, 3, 4, 5, breakdown. Kasi ito ang kakalabasan ng 1, 2, 3. Ang susunod. Okay? So para siyang ano, no? May mga times na ano, no, na 3 waves lang to, no? Or parang 5 waves lang pala. Tama ba 'yung sinasabi ko? Oo, kasi may mga times na dito siya magda-drop. Magkakaroon to ng A, B, tapos dito pa lang gagawa ng C. 1, 2, 3, 4, 5. Tatlong ano pala, limang waves pala, no? Tapos tatlong ganito, tatlong highs. Ayun pala yung gusto ko sabihin. Then tsaka siya babagsak. Doon natin makikita ang head and shoulders pattern. Yan, head and shoulders pattern. Meron din tayong yung descending triangle. Tsaka siya babagsak, no? May mga ganong klaseng. O kaya ano, cup and handle. Wala ganito, no? Magbe-breakdown to, retest, dump, kakalabasan. So ang itsura niyan parang ganito. Actually tama na pala to, no? Hindi pala mali. Okay lang pala to. So cup and handle na inverse cup and handle nga lang. Ganyan, no? Cup and handle, breakdown. So maraming patterns ang itsura niya, no? So ang pinaka target lang yan kung head and shoulders pattern ganyan. Breakdown point dito. Ganon din sa ano tawag dito sa descending triangle. Ganon lang din yung target niya, no? Ganyan. Pare-pares lang yan. Yan. Pero din sa cup and handle, no? Ganito lang rin yan, cup and handle. Yung pinakataas ng ng itong cup na to, ganon lang rin. No, pare-pares na targets, no? Kalabasan. So dito exactly diyan. So tingnan natin, no, kung saan kaya pwedeng mag-breakdown or mag-reach ang break na to, no? Kung papansinin lang natin itong pattern na to, no? So meron tayong descending triangle, makikita natin ang volume pabagsak. So magandang indication na meron tayong meron tayong descending triangle of some sort na ganito, no, na ganyan, nag-breakdown. Ang problema lang, wala pa tayong makitang volume sa break. Okay? Ibig sabihin, pwede pang maging fake breakdown to. Okay? Pwede pang maging fake breakdown at eventually baka biglang mag-pump. Hindi natin masasabi kasi wala tayong makitang volume. Ang pinaka-volume lang nakikita natin, ito lang, no? Ito lang tong nag-iisang to at malaking indication of bearish candle kakalabasan. Kasi masyadong malakas, masyadong bodied na candle na walang wick sa ilalim. Okay? At puro wick lang sa taas, no? Puro wick lang sa taas, ibig sabihin nagtatry mag-recover pero biglang nababagsakan ng bears, na dadampan ng bears. At almost walang bumibili sa ilalim. Ito, walang bumibili sa ilalim. Okay? Pero ayun nga, at the same time, mababa ang volume. So, hindi natin masabi kung nag-aabang lang ba ang bulls na biglang ipapump or baka talaga puro bears to, no? Hindi natin masabi. Okay? So, kung meron tayong technical target dito, most likely ganito yan, ha? Ganyan. Ganyan, technical target. Most likely dito sa mga area to, 27,300. Papansin din natin meron tayong mga some sort of levels dito, no, na maliliit na levels. So 27,300, tignan natin sa fibs natin. So kung ito ang some sort of may wave dito na 5 waves na 1 2 3 4 5. Tignan natin tanggalin mo natin ang volume natin para di nakaka-distract.
tingnan natin kung meron tayong pagbabouncean. So, ang pagbabouncean natin exactly sa 0.618, 27, 254 or basically around ng 27,300, no? So, ito, napag-usapan natin ito na matagal na, no, na at some point, babagsak to na possibly mag-bounce sa 0.5 or 0.618. So, itong breakdown na to, itong descending triangle na technical target na to, sinasabi sa 618 tayo. So, may possibility na doon talaga tayo sa 618. Kung correction lang tayo, kung correction lang, titignan natin sa volume, mukha naman siyang, yan, titignan natin sa volume, no? Habang pabagsak tayo, ang volume natin pabagsak din. Okay? So, may chance, nagbibigay ito ng indication na mahina yung drop. Okay? Mahina yung drop. Papunta dito. Aabangan lang natin tong part na to kasi napakalaking ascending channel to. So, alisin lang natin saglit, ano pa bang alisin natin? Yan. Alisin lang natin saglit ang volume din. Napakalaking ascending channel na ito, no? Na ang technical target na ito, yung height na ito papunta dito sa baba. Ito yung breakdown point. At dito ang target sa 20k area or mga 19,500 area. Okay? At isa pa natin kailangan mapansin, no? Na ang 28,500 or 28,750 around doon, mga ganong area, actually ito, no, 28,754, no, 750 itong value na to hanggang 29k napaka-importanting level. Okay, napaka-importanting level. So ito, no, dito pa lang natin makikita na nung nag-breakdown tayo dito sa level na to, dito sa area to, nagkaroon tayo ng kasunod, isang malakas na sunod-sunod na, hindi naman pala mali sinasabi ko, no, na medyo nagmamadali kasi ako, na after natin ma-breakdown, nagkaroon tayo ng malakas na move to the downside. Okay? Ganun din lang naman dito, no, sa pag-breakout natin, no. Actually, parang nagdadalawang isip pa tong breakout na to, no. Dalawang isip, bagsak. Push up, tapos hindi na naman ma-break to, then mukhang babagsak na naman to, no? Hindi natin masabi. Pero parang ganun yung itsura ng ginagawa niya. Okay? So, pwede natin ma-expect kapag etong part na to, nawala natin. Ba't kaya may ganito? Ako ba naglagay nito? Yan, most likely ako, syempre. Pero, hindi ko alam na nilagay ko pa lang ngayon. Anyway, eto, no, kapag eto na-break natin, saan pa ba to? Ito na pala. Ayan. Etong part na to, tsaka itong part na to, na-break natin to the downside, makaka-expect ako na medyo malaki-laking drop. Okay? So, makikita natin, no, sa history, malakas na drop, malakas na support. No? Malakas na support, malakas na pump. Okay? So, ganun lang kasimple ang pinakakailangan natin bantayan dyan. Okay? Alisin ko lang to, yan, pati yan, tsaka ito nalagay ko na naman. So, kailangan nating abangan dito kung etong break ba na to magiging malakas na move. Okay? So, 3 days, 3 days na red candles, 1, 2, 3, na medyo strong bodied candles tong mga to, lalo na tong gitnang to. Hindi pa nagko-close to, itong pangatlo, pero doon natin makikita yung mga 3 black soldiers ang tawag nila para sa pag-ready ng reversal. So, hanap tayo ng gano'n, no? Ng mga ganong klaseng candle pattern. Wala tayong makita, no? Meron ba dito? Hindi rin siya ganong kagandang indication. Tignan natin. Pag makakita tayo ng 3 good-bodied candles, most likely reversal siya. Ito, for example, ito, no? Magandang 3 good-bodied candles. Maganda na, good pa, no? After nyan, most likely magkakaroon tayo eventually ng correction, then dire-diretso pataas yan. Okay? Ganon din sa kapag pabagsak naman. Actually, makakahanap ba tayo? Wala, no? Ano lang to, falling star to, no? Or inverse hammer of some sort.
Tapos ito, ano ba to? Spinning top. So, indication ng indecision sa bagsak. Saan pa ba? Dati makitang mga reversal. Hindi kasi masyado common yung ano no, yung mga 3 white soldiers, 3 black soldiers, ganun. Ito no, 3 white soldiers ang tawag dito. 3 white soldiers. Then, makikita natin, may correction. Then, pump. Nakalabasan. No, tapos, makikita rin natin dito kung saan siya bandang nagbabounce sa mga area to, no? Yan, mga banda dyan. Or siguro, kung meron pa dito, parang dito ata, no? Ito, parang dyan nga ata. Yan. Okay, so anyway, expect natin to, no? Itong BTC, kung babagsak man to, medyo malaki-laki to. Ang minimum target nito 27,300 or 250 man kung susunod tayo sa fibs natin. At kapag pati itong low na to nawala natin, to. Actually ito no, itong area to. Ito kasi ito kasi pinaka-importante no. Kapag nawala nating itong low na to, magkakaroon tayo ng some sort of bearish market structure dyan. Okay? Ganyan ang itsura, no? Para tayong lower highs and lower lows. Lower lows, lower highs, lower lows, lower highs. Mga kalabasan. So, meron tayong some sort of either corrective move pababa na mas malaki sa time frame. Ang ganda to, no? Mas malaking time frame na downtrend, na correction. Or meron tayong baka lang yung inaabangan na isa pang possible na move na baka mag lower low pa tayo, hindi natin masasabi pero ano lang, ando lang yung idea no, na baka mag lower low tayo. Pero like sa sinabi ko sa mga news natin no, hindi nagbe-make sense na magpa-pump tayo ng nawawalan ng trabaho ang mga tao or yung inflation rate mataas no. Ibig sabihin mahirap ang pera, kakalabasan mahirap yung makakuha ng pera. So saan sila kukuha? Sa mga na-invest nila most likely. Then doon natin makikita ang mga whales na possibly baka mag-accumulate na. So sa data ni Cheeky Crypto di ko nga lang nabuksan ang data, ganun pa rin ang whales almost walang galaw dito sa mga area to no. Walang galaw dito sa mga area to. Most likely dito sa mga part na to either flat or medyo may konting taas pero hindi siya ganong kalakasan. May mga times na bumabagsak din sila. So ibig sabihin basically flat lang talaga ang mga whales diyan. Okay? Ibig sabihin hindi nag-accumulate. Okay? So ang mga times na nag-accumulate lang ang whales dito sa mga area to no. After ng matinding pump na to, nagkaroon na ng correction dito sa area to. Dito natin makikita na nag-bottom out na ng maayos ang BTC at dito na bumibili ang mga whales. Actually dito pa lang sa mga area to, sa area to, medyo bumibili na ang mga whales no. At lalo pang nagdagdag dito banda. Okay? Lalo na dito sa bagbagsak na to no, dito sa fifth wave of some sort na to. Okay? Then tsaka siya nag-pump kasi wala nang gustong magbenta. Kasi puro bili na lang ang whales dito sa area to. Ngayon ang gagawin ng mga retail susunod na sa smart money. Susunod na sila. So since solid na tong ilalim na to, solid na foundation na to kasi puro nabili na ng whale. Kung retail ka ba, bebentahan mo yung whales mabubutas mo ba yung foundation na yon na may 1 BTC ka pero sila may mga tigwa 1,000 BTC. Kailangan mo rin ng 1,000 BTC no, or marami kayong taong may 1 BTC para mabutas yung isang taong may hawak ng 1,000 BTC no. So ganun lang rin dun sa pagiging bulls no, or pagiging bearish din. So actually kung gusto ng mga tao i-push up to, pwede naman no. Ang problema lang kailangan maging marami ang mga retail. Maraming retail dapat versus sa konting whales. Pwede nila mabutas ang whales. Ang problema lang historically kapag may whales talaga kasi parang ang mga retail talaga
parang mga, hindi ko masabi, parang, ano eh, parang negative kasi. Sasabihin ko sana parang sheep. Kung anong galaw ng market, eh, itatry bilhin, or kung may buy the dip, bibilin, ganon. Most likely, kapag na bigyan sila ng ano, ng parang warning sign sa economy, eh dun sila susunod, or depende yun sa pinaka financial status nila. So etong mga pump na to, most likely kasi malakas pa ang labor market diyan, no? Malakas ang labor market, so maraming pera ang retail. Okay? Ngayong nagbibigay na ng sign na ang inflation mataas pa rin, tapos biglang medyo umuunti na yung mga nagtatrabaho, no? At yung interest rate pa mataas. So as retail na hindi ganun kalakihan ng pera, decently lang, na medyo may leisure ng konti at nakakabayad ng upa at ng pagkain, ng damit, ganun, kailangan nila medyo mag-isip-isip ng konti dyan na okay, meron pa akong pera sa BTC, baka pwede ka nang kunin siguro since nakapag-pump na to ng konti. Then kapag sunod-sunod silang nakapansin na ang mamahal na ng mga bilihin at kulang na yung tinatrabaho nila at nawawala na sila ng trabaho, dun na possibly bumagsak ang BTC at sasalo ang mga whales. Lalo na kapag sinabayan ng whales ang mga retail na i-dump ang price, no, para magkaroon ng one last flush out. Okay? One last flush out. Okay? So ayun siguro, no, update natin, no. Wala tayong trading idea maliban na lang dito sa kung mag-retest tayo sa 28754, no. Oops. Medyo nasa alanganin na support tayo. Parang nasa ilalim tayo ng resistance sa ngayon, no. Ito ang pinaka-support nating area to, itong area to. At possibly kung magre-retest to, pwede tayo mag-short pa dito, take profit tayo dito ng konti siguro. Kasi pwede mag-bounce to, no? Or ganun lang rin, bantayan natin ang volume, no? Kasi minsan magbe-breakdown to, tapos hindi pa pakita ng volume, tapos sa retest doon bigla lalakas yung volume. May mga ganong klase, okay? Actually, tignan natin kung meron tayong makikitang ganon na sa retest tayo makakita ng malaking volume. So ito, for example, siguro wala tong retest, no? Meron ba? Walang retest to. Ito kaso COVID dump to, no? Pero tayong volume spike dito. So parang ito, no? Kaso malayo pa to, no? Ito yung retest ng ng breakout na to. Ito may breakout tayo. Kaso hindi pala magandang example yan. Teka lang, hanap tayo. Ito may breakout tayo dito na may retest ba to? Meron tong retest, no. Ito breakout na may retest. Kaso maganda rin tong may volume spike rin siya, no. Nag-breakout. Okay. So wala tayong mahanap na ganun sa ngayon. Ito kaya wala rin to. Yung mga break na ito, mapapansin nyo, yung mga break madalas nangyayari sa high volume. Yung retest, ito, no, makikita natin magkakaroon ng konting volume. Ito, magkakaroon ng konting volume. Zoom in pa tayo. Yan, dito, ito yung sinasabi ko, no, na magre-retest tayo, pero yung pump neto magkakaroon din ng volume. Yan. Kaso hindi nga lang to yung good example na gusto ko hanapin, kasi dapat ang itsura niya parang ganito, no. Yung mga candles ganito, ang mga volume ganito, flat or more like hindi masyado nagsi-spike up dito, then magda-drop yung price, biglang magkakaroon ng volume spike dito, then dun pa lang magkakaroon ng pump. Nakalabasan. May mga ganun, no, kaso hindi ko makita dito sa BTC. Saan kaya pwede? Ito example, no, example. Meron tayo some sort of resistance, support dito. Tama, resistance na binreakout natin ng pangit yung breakout nito, no, makikita natin.
i-extend pa natin dito siguro. Yan. O yan, parang ganyan. Yung breakout nito sideways, no? Sideways. Tapos makikita natin ang ano natin, ang pinaka ano tawag dito, pinaka volume spikes natin dito sa area to, no? Nagkaroon tayo ng ABC correction, makikita natin ang volume pataas dito sa part na to. Pero kaso medyo pataas na rin to, no? Ito, no? Medyo pataas na to. Mapapansin natin, no, yung breakout na ganito na sideways, no, almost walang volume, biglang magkakaroon ng volume. May mga ganun din, no? May mga ganun din. So anyway, ayun lang siguro gusto kong i-point out, no, sa galaw ng BTC. Control Z ko lang to na mabilis. Yan. Ano pa ba? Pati yata tong mga to na Control Z ko, no, yung mga hindi ko kailangan. Hindi. O, basta yan na. Pwedeng mag-pick up ng volume speed to sa pag nakita ng mga tao, kasi ano to, no, horizontal, I mean diagonal, ano to, no, diagonal resistance, I mean support. Tapos meron din tayong mga hindi natin sure kung saan banda ang support dito na horizontal. So may possibility na baka hindi pa sure ng market kung gusto bumagsak o baka magfe-fake down to, biglang magpapampala, no, hindi natin masasabi. Pero sa ngayon, ang pinaka masasabi ko, higher probability na magbe-breakdown to. Okay? So, parang nasa bingit ngayon ng ang BTC, no? Lalo na itong blue line na to, isa sa mga importanteng levels din na pinamit natin dito sa part na to. Makita natin, nagre-retest tayo dito sa mga part na to bago tayo magkaroon ng isang drop. Then, push up. Dito na naman tayo sa area to, pero nasa ilalim na tayo. Okay? So, let's siguro update natin yung sa trades. GG's boys.